Ninakaw ng sariling pamilya ang kanyang kinabukasan. Habang nakatayo si Helena suot ang pinaghirapang damit pangkasal, nagdiriwang ang kanyang kapatid sa luho ng nakaw na yaman. Pambayad utang lang siya. Pandidiri ng lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya. Subalit isang tahimik na estranghero ang sasalo sa kanyang pagbagsak. Handang tapatan ang bawat sugat ng paghilom. Hanggang saan aabot ang pagtitiis bago tuluyang maghimagsik ang pusong ginawang alipin. Hindi ko naman talaga minahal yang si Helena. God, ang baho kaya ng kamay niyan. Laging amoy sabong panlaba. Yung perang pinambili ng diamond ring mo at pinang-setup ng negosyo natin, kinuha ng daddy mo sa bank account niya. Pagkatapos ng araw na ito, ipagkakalat natin na siya ang umatras sa kasal para maibigay na siya doon sa magsasakang pinagkakautangan ng pamilya niyo. Wala na tayong problema. Babe. Nakatayo si Helena sa labas ng nakawang pinto ng dressing room. Sa kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit niyang hawak ang mahabang belo ng kanyang damit pangkasal. Isang kasuotang inabot ng 6 na buwan bago niya matapos. Bawat perlas na nakadikit doon ay tinahi niya sa ilalim ng aandap-andap na ilaw hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang mga daliri. Tinitiis ang pagod para lamang makatipid sa gastusin ng kasal na akala niya ay para sa kanya. Habang sa loob ng silid, nagtatawanan ang kanyang sariling kapatid at ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Helena. Walang luhang pumatak. Ngunit pakiramdam niya ay may malamig na patalim na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Namatay ang lahat ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga magaspang na palad ang malambot na tela ng belo. Bumagsak sa malamig na sahig ng walang anumang ingay. Naging mapait ang hangin na kanyang nilalanghap. Ang pasilyo ng simbahan na dapat sana ay daan patungo sa kanyang kaligayahan ay biglang naging isang masikip na kabaong na umuubos sa kanyang hininga. Bago pa man niya makuhang tumalikod, lumapit ang kanyang ama. Nakita ni Don Emilio ang anyo ng anak. Namumutla at nakatitig sa sahig. Alam nitong narinig ni Helena ang lahat. Ngunit sa halip na humingi ng tawad o aluhin ang nagdurusang anak, biglang lumuhod ang matanda sa kanyang harapan. Helena, anak, maawa ka sa pamilya natin. Garalgal ngunit naguutos na tinig ng kanyang ama. Intindihin mo na lang si Katrina. Buntis ang kapatid mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang nabuntis siya ng walang asawa ikaw? Sanay ka na sa hirap. Matatag ka. Pero ang kapatid mo, hindi niya kakayanin ang kahihiyan. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Helena, ako ang nagpakain at nagpalaki sa iyo. Ngayon lang ako hihingi ng pabor. Iligtas mo kami. Ginamit ng kanyang ama ang pinakamatulis na sandata. Ang maling pag-unawa sa utang na loob. Tinitigan ni Helena ang luhang pumapatak sa mga mata ng matanda. Mga luhang hindi para sa kanya, kundi para sa anak nitong mas mahalaga. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawasak ang natitirang ilusyon ni Helena na siya ay bahagi ng pamilyang ito. Nangangatal ang mga daliri niya nang abutin niya ang unang butones ng kanyang damit pangkasal. Bawat paghugot niya rito ay tila pagpunit sa kanyang sariling dangal. Binalot ng malamig na hangin ang kanyang balat nang tuluyan niyang hubarin ang puting sidsid ng kanyang mga pangarap. Inilapag niya ang damit sa nanginginig na mga kamay ng kanyang ama. Wala siyang binigkas na salita. Ang kanyang katahimikan, ang pinakamalakas na sigaw ng kanyang pusong nagdurusa mula sa likurang bahagi ng simbahan, kung saan hindi umaabot ang liwanag. Naghihintay ang isang lalaki. Payak ang suot nito. Kayumanggi ang balat. At may tindig na hindi natitinag. Siya si Luciano. Sa kanya isinuko ni Don Emilio si Helena. Parang isang lumang kagamitan na ipinambayad sa napakalaking utang. Sinalubong ni Luciano ang paningin ni Helena. Walang awa. Walang pandidiri. At walang anumang emosyon na mababasa sa malalalim nitong mga mata. Tumango lamang ito sa matanda. Saka tumalikod upang maglakad palayo. Sumunod si Helena. Wala siyang dalang kahit anong maleta o palamuti sa katawan. Ang tanging binitbit niya ay ang kalawanging makina ng pananahi na pamana pa ng kanyang namayapang ina.
ang nag-iisang alaala ng tunay na pagmamahal sa kanyang buhay. Sumakay sila sa isang lumang tricycle. Umuupo sa magkabilang dulo. Pinagigitnaan ng nakakabinging katahimikan. Sumabay ang kalangitan sa kanyang pagluluksa. Buhos ng malakas na ulan ang naging musika sa kanilang mahabang paglalakbay papalayo sa lungsod. Binabasa ang kanyang mukha. Pilit hinuhugasan ng mga bakas ng kanyang nakaraan. Bawat pag-ikot ng gulong ay paglayo niya sa kaisang-isang mundong kanyang kinagisnan. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe sa gitna ng madilim at masukal na probinsya, huminto sila sa tapat ng isang luma at nanlalamig na bahay. Lumapit si Luciano sa pintuan at itinulak ito. Sumunod ang isang mahabang panaghoy ng lumang bakal mula sa mga bisagra nito. Tila binabalaan si Helena sa panibagong buhay na naghihintay sa kanya. Pumasok si Luciano sa loob at sa gitna ng kadiliman ng bahay. Lumingon ito sa kanya. Tumama ang malamig na liwanag ng buwan sa mukha ng lalaki. Nagpapakita ng isang seryoso at matalim na tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Napahawak si Helena sa malamig na bakal ng kanyang makina. Sa gitna ng dilim at ng malamig na presensya ng estrangherong pag-aari na ngayon ang kanyang buhay, isang mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May natitira pa kaya sa aking pagkatao upang mabuhay bukas? Binalot ng matinding takot ang buong pagkatao ni Helena nang tuluyang magsara ang pintuan ng maliit na silid. Naiwan siyang nakaupo sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Mahigpit na nakayakap sa kanyang sariling mga binti. Tanging ang liwanag mula sa buwan na sumisilip sa siwang ng bintana ang nagsisilbing tanglaw sa madilim at pamilyar na pakiramdam ng pag-iisa. Hinihintay niya ang susunod na mangyayari. Ipinagbili siya bilang pambayad utang. Kaya alam niyang sa gabi ring iyon ay sisingilin na ng lalaki ang karapatan nito sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Inihahanda ang sarili sa anumang sakit at pang-aabuso na ipapataw ng estrangherong nagmamay-ari na sa kanya. Napasinghap siya nang mapansin ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok ang anino ni Luciano. Ipinikit ni Helena ang kanyang mga mata ng mariin. Kinakagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Inaasahan niya ang marahas na paghila, ang mabigat na hininga ng pagnanasa. Ngunit lumipas ang mga segundo at walang anumang kamay na dumapo sa kanyang balat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Luciano na nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Walang sinabing salita ang lalaki. Tahimik itong yumuko at naglapag ng isang nakatuping kumot sa kanyang tabi. Pagkatapos ay tinalikuran siya nito. Lumabas ng silid at dahan-dahang isinara ang pinto upang bigyan siya ng sapat na espasyo at kalayaan. Mula sa siwang ng dingding, nakita niya ang lalaking naglatag lamang ng manipis na banig sa labas. Sa mismong malamig na sahig ng sala, at doon piniling matulog. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Helena nang abutin niya ang kumot. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Walang amoy ng kalawang o amag na inaasahan niya sa isang lumang bahay. Sa halip, pumasok sa kanyang pang-amoy ang bango ng sabon, ng mainit na sikat ng araw, at ng sariwang hangin mula sa kabukiran. Ibinilot niya ang kumot sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa unang pagkakataon mula nang simulan siyang saktan ng mundo, may isang taong nag-isip para sa kanyang kapakanan. Tumulo ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Bumabagsak ng tahimik sa malambot na tela. Nakatulog si Helena na yakap ang unang piraso ng kabutihang natanggap niya sa araw na iyon. Gumuhit ang unang sinag ng araw sa mga awang ng dingding. Nagpapabasa sa kanyang mukha. Nang bumangon si Helena at lumabas ng silid, nakita niyang nakatiklop na ang banig at wala na si Luciano. Sa halip na magmukmok, pinili ng kanyang mga kamay na gumalaw. Nilinis niya ang lumang mesa, inayos ang mga upuan, at maingat na inilagay sa isang sulok ang dala niyang makina ng pananahi. Iyon ang ginagawa niya tuwing natatakot siya ang magpakapagod upang makalimutan ang kirot sa dibdib. Habang nagwawalis sa makitid na pasilyo, narinig niya ang isang mahinang daing mula sa katabing kwarto. Agad niyang binitawan ang walis at sinundan ang pinagmulan ng tinig. Bumungad sa kanya ang isang matandang babae na nakahiga sa isang lumang katre. Payat, putla,
at bakas ang mahabang panahon ng pagkakasakit. Siya si Doña Celestina, ang ina ni Luciano. Hindi nagdalawang isip si Helena. Mabilis siyang kumuha ng malinis na planggana at nilagyan ito ng maligamgam na tubig mula sa takure. Gamit ang isang malambot na basahan, maingat niyang pinunasan ang mukha at mga bisig ng matanda. Habang ginagawa niya iyon, bumalik sa kanyang gunita ang mga huling araw ng sarili niyang ina. Ang parehong magaang haplos na hindi niya naibigay ng sapat noong mga panahong kailangan siya nito. Unti-unting iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Wala itong lakas upang magsalita. Ngunit ang mahinang pagngiti at ang tingin na puno ng pasasalamat ay naging sapat na pabuya para sa pusong uhaw sa pagpapahalaga habang inililigpit niya ang planggana. Napadako ang isip ni Helena kay Luciano. Naalala niya ang mga kamay ng lalaki kagabi nang ilapag nito ang kumot. Walang makapal na kalyo. Malinis ang mga kuko at tuwid ang mahahabang daliri. Paanong ang isang taong nabubuhay sa pag-aararo ng lupa at pagtatanim ay may mga kamay na tila hindi kailanman nasugatan ng bukid? Ipinagpatuloy niya ang paglilinis upang alisin ang gumugulong katanungan sa kanyang isip. Yumuko siya upang walisin ang ilalim ng katre ng matanda. Ngunit sa pag-abot ng kanyang walis sa pinakasulok, may tinamaan itong isang matigas na bagay. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy ang natabunan ng alikabok. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Sira ang kandado nito kaya madaling bumukas ang takip ng bahagya niyang mahawakan. Ikinunot ni Helena ang kanyang noo. Sa halip na mga lumang damit o gamot, bumungad sa kanya ang mga salansa ng makakapal na dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ang isang piraso ng papel. Isa itong resibo ng paglipat ng pondo mula sa isang bangko. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bilangin niya ang mga zero na nakasulat milyon-milyong piso na nakapangalan bilang donasyon para sa pagpapatayo ng klinika at paaralan sa mismong baryong iyon. Ngunit ang mas nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang nakatatak sa itaas ng papel. Isang pamilyar na sagisag. Ang eksaktong logo ng malaking korporasyon na ipinagmamalaki ng pamilya ng kanyang asawang si Marco na umano'y makisosyo nila sa negosyo. Pilit na inunawa ng kanyang utak ang hawak na katibayan. Bakit may dokumento ng napakayamang kumpanya sa ilalim ng higaan ng isang naghihingalong matanda sa isang liblib at mahirap na baryo? Humigpit ang hawak ni Helena sa papel habang nanlalamig ang kanyang buong katawan. Mabilis na ibinalik ni Helena ang mga papel sa loob ng kahon at itinulak ito pabalik sa madilim na sulok sa ilalim ng katre nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng bota ni Luciano sa labas ng bahay. Kabado ang kanyang dibdib. Tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Kahit na ang tanging ninakaw niya ay isang piraso ng katotohanang hindi pa niya kayang unawain, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili bago lumabas ng silid bitbit ang tumpok ng mga maduming damit na kailangang labhan. Tingnan niyo ang bagong asawa ni Luciano. Parang porselana ang balat. Baka naman hindi marunong humawak ng sabon yan. Baka mamaya ay itanong niyan kung nasaan ang washing machine sa gitna ng bukid. Ang tinig ni Aling Marites ay matalas. Tumatagos sa katahimikan ng umaga habang nagtitipon-tipon ang mga kababaihan sa poso ng baryo. Hindi lumingon si Helena. Itinuon niya ang kanyang buong pansin sa bawat piraso ng damit na kanyang kinukuskos. Ang bawat hagod ng kanyang braso ay puno ng bigat. Tila ba ang dumi ng kanyang nakaraan ang sinusubukan niyang alisin sa tela. Ramdam niya ang mapanuring mga mata ng mga kapitbahay na nakamasid sa bawat galaw niya. Naghihintay na siya ay magkamali o sumuko. Baka naman kaya ibinenta rito ng pamilya niya dahil may itinatagong dumi. Alam niyo naman ang mga taga-Maynila. Maganda lang sa labas, pero mabulok sa loob. Ang tawanan ng mga tsismosa ay naging parang mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Helena. Humigpit ang hawak niya sa bareta ng sabon. Ramdam na niya ang hapdi sa kanyang mga palad. Ang balat na dati ay malambot ay unti-unti nang nagbabakbak. At ang bawat kuskos ay nagiiwan ng maliliit na sugat na nagsisimulang magdugo. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Sanay siya sa sakit. Ang hapdi ng sabon ay maliit na bagay kumpara sa hapdi ng pagkakanulo ng sarili niyang ama. Ang bawat patak ng tubig na humahalo sa kanyang pawis ay nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang katahimikan ang tanging proteksyon
na meron siya. Biglang tumigil ang lahat ng bulungan sa paligid. Isang mahabang anino ang bumalot sa pwesto ni Helena sa ilalim ng sikat ng araw nang mag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harap si Luciano. Walang anumang emosyon ang mababasa sa mukha nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon ng matalim kay Aling Marites at sa mga kasama nito. Walang sinabing salita si Luciano. Yumuko lamang ito at kinuha ang mabigat na timba ng tubig na balak sanang buhatin ni Helena. Ang pag-atras ni na Aling Marites ay mabilis at puno ng takot. Tila ba ang presensya ng lalaki ay isang babala na hindi dapat balewalain. Tinitigan ni Luciano ang grupo ng mga kababaihan ng ilang segundo, isang tingin na punong-puno ng awtoridad at pagbabanta bago binalingan ang kanyang asawa. Uwi na tayo. Maikli at baritono ang boses nito. Sa loob ng kanilang munting tahanan, inilapag ni Luciano ang timba sa kusina. Napansin niya ang panginginig ng mga kamay ni Helena na pilit itinatago sa likod ng kanyang saya. Hindi na kailangan pang magtanong ni Luciano. Lumapit siya sa isang lumang istante at kinuha ang isang maliit na lalagyan na may lamang dinurog na mga dahon at langis. Ipunas mo ito sa mga sugat mo. Utos niya habang inilalagay ang gamot sa tabi ni Helena. Tahimik na kinuha ni Helena ang gamot, habang dahan-dahan niyang ipinapahid ang malamig na langis sa kanyang mga hapdi na palad. Hindi niya mapigilang mapatingin sa asawa. Nakatalikod ito sa kanya. Abala sa pag-aayos ng panggatong sakalan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Helena ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang uri ng kuryente na hindi niya kailanman naramdaman kay Marco. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong hindi lamang siya pinanood na masaktan, kundi gumawa ng paraan para matigil ang sakit. Ang paggalang at pasasalamat ay nagsisimulang sumibol sa pusong matagal ng binalot ng yelo habang nagpapatuloy ang kanilang tahimik na sandali sa probinsya. Sa isang marangyang subdivision sa Maynila, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Nakatayo si Katrina sa gitna ng isang engranding party na siya mismo ang nag-organisa upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Suot ang mamahaling alahas at hawak ang isang baso ng champagne. Lumapit siya sa cashier ng isang catering service upang bayaran ang bill. "I'm sorry, ma'am, but the transaction was declined," sabi ng empleyado habang ibinabalik ang gintong credit card. Nawala ang ngiti sa labas ng mukha ni Katrina. "That's impossible. Subukan mo ulit. Baka sira lang ang machine nyo." Ngunit sa bawat pagsubok, ang pulang ilaw ng terminal ay tila isang nakakaasar na babala. Sa harap ng kanyang mga sosyal na kaibigan, ang mukha ni Katrina ay naging kasing putla ng papel. Ang kanyang engranding buhay, na itinayo sa ibabaw ng ninakaw na kinabukasan ni Helena, ay nagsisimula ng mabitak. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Marco na balisa habang may kausap sa telepono. Pawis na pawis at pilit na umiiwas sa kanyang tingin. Ang bawat bulong ng mga panauhin sa loob ng marangyang hall ay tila mga huni ng mga bubuyog na unti-unting lumalakas. Sapat na upang mabingi si Katrina sa sarili niyang kahihiyan. Ang pulang ilaw sa maliit na terminal ng credit card ay tila isang mapanuyang mata na nakatitig sa kanya. Ibinibida sa lahat na ang reyna ng gabi ay wala ng kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Ang mga ngiti ng kanyang mga kaibigang sosyalera, na kanina lang ay puno ng paghanga, ay napalitan ng mga mapanghusgang sulyap at tago na pagtakip ng bibig. "I'm sorry, ma'am, but we really need the payment now for the catering and the venue," ulit ng manager. Ang boses nito ay wala ng bahid ng respeto. Tanging lamig na lamang ng isang negosyanteng naniningil. "Wait. Let me talk to my husband." Pautal na sagot ni Katrina. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang mamahaling gown na tila biglang naging masyadong masikip at mabigat. Hinanap niya si Marco sa gitna ng karamihan. Natagpuan niya ito sa isang madilim na sulok ng balkonahe. Hindi ang dashing na businessman na ipinagmalaki niya kay Helena, kundi isang lalaking tila pasa ng buong daigdig. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay namumula sa takot. Nang makita siya ni Marco, agad siyang hinila nito sa braso patungo sa isang mas pribadong silid.
Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Marco. What is happening? My cards were declined. Mapapahiya tayo sa harap ng lahat, sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumahimik ka. Katrina, do you think I'm happy about this? Ang lahat ng perang kinuha natin kay Helena. Ang lahat ng investment ng daddy mo. Naglaho na lahat. The project was a scam. And now, the bank is freezing everything. Ang boses ni Marco ay hindi na ang malambing na tinig na narinig ni Helena sa dressing room. Ito ay puno ng poot at paninisi. Pero sabi mo, magiging milyonaryo tayo. Sabi mo, kailangan lang nating alisin si Helena para makuha ang lahat umiiyak na sumbat ni Katrina. At nakuha mo naman. Diba? You got the wedding. You got the fame. Pero ngayon, kailangan nating mabuhay. Sa realidad tinalikuran siya ni Marco. Ang kanyang mabigat na paghinga ay ang tanging tunog na namayani sa silid. Lumabas si Katrina sa subdivision ng hating gabi na. Hindi gamit ang kanilang magarang kotse na kinuha na ng bangko, kundi sa isang ordinaryong taxi. Nagtungo siya sa bahay ng kanyang ama. Umaasang may mahihita pa siyang tulong. Ngunit pagdating doon, nadatnan niya si Don Emilio na nakatulala sa harap ng isang tumpok ng mga unpaid bills. Ang kumpanyang itinayo nito gamit ang pawis ni Helena ay gumuho na rin dahil sa mga maling desisyon at pakikipagsapalaran kay Marco. Wala na. Katrina. Naibigay ko na ang lahat kay Marco. Wala nang natira kahit pambayad sa kuryente. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Lumabas si Katrina sa gate ng kanilang bahay at napatingin sa kanyang mga paa. Ang kanyang mamahaling sapatos, na nagkakahalaga ng ilang buwang sahod ng isang ordinaryong tao, ay nababalot na ngayon ng putik mula sa kalsada. Ang putik na ito ay tila simbolo ng kanyang buhay marangya sa labas. Ngunit marumi at nabubulok na sa ilalim. Ang gintong hawla na pilit niyang inagaw kay Helena ay unti-unti nang nagiging isang bilangguan ng utang at kahihiyan. Habang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, narinig ni Marco ang pagtunog ng kanyang cellphone. Isang numero na walang pangalan ang lumabas. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalapit ang telepono sa kanyang tainga. The boss is losing patience. Marco. Sabi ng isang malamig na tinig sa kabilang linya. If you don't pay by next week, hindi lang pera ang kukunin namin sa iyo. Ibinalik ni Marco ang telepono sa kanyang bulsa at hinarap si Katrina na kapapasok lang sa pintuan. May kinuha siyang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa nang may kasamang panulat. Sign this. Katrina. Utos ni Marco. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagmamahal. Tanging desperasyon na lamang. What is this? Tanong ni Katrina habang tinitingnan ang papel na tila isang blankong dokumento ng isang korporasyon na hindi niya kilala. Ito ang paraan para manatili ang luho mo. Ito ang paraan para hindi tayo mamatay. Sign it. Or you can go back to being a nobody. Nanginginig ang mga daliri ni Katrina habang hawak ang panulat. Ang patak ng tinta sa puting papel ay tila isang itim na marka na magtatak sa kanyang kapalaran. Sa gitna ng takot at pagnanais na isalba ang kanyang peking mundo, idiniin ni Katrina ang panulat sa papel, nang dahan-dahang imulat ni Doña Celestina ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mapagkalingang mukha ni Helena na abala sa pag-aayos ng kanyang kumot. Isang mahina at nanginginig na kamay ang pilit na umabot sa braso ng dalaga. Nagulat si Helena. Ngunit agad niyang binalot ng kanyang dalawang palad ang nanunuyot na kamay ng matanda. Salamat. Anak. Mahinang bulong ni Doña Celestina. Ang boses ay tila isang marupok na sinulid, ngunit puno ng katapatan. Sa lahat ng hirap mo. Sa pag-aalaga sa akin. Mas anak ka pa kaysa sa tunay na anak. Tumigil ang mundo ni Helena sa narinig. Ang salitang anak na binigkas ng may pagpapahalaga ay bumasag sa matibay na pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ang kanyang sariling ama ay itinapon siya para sa pera. Ngunit ang matandang ito na halos hindi niya kilala ay tinawag siyang anak sa gitna ng kanyang kahinaan.
Hindi na napigilan ni Helena ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nahanap ang lugar kung saan siya pinahahalagahan. Sa pintuan ng silid, nakatayo si Luciano. Nakasandal siya sa hamba. Tahimik na pinapanood ang tagpo. Nagtagpo ang kanilang mga mata kay Helena na basa ang pisngi. At kay Luciano na may seryoso ngunit malambot na tingin. Walang salitang namagitan sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, ang pader ng pagkailang ay unti-unting gumuho. May isang uri ng pagkilala at respeto na sumibol. Isang pangakong hindi binibigkas, ngunit nararamdaman sa bawat tibok ng puso. Sumapit ang gabi, at kasabay nito ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nagagalit, at ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga punong niyog sa paligid. Sa loob ng maliit na kusina, abala si Helena sa pagliligpit nang mapansin niya si Luciano na nag-aayos ng kanyang higaan sa labas ng kwarto. Nakita ni Helena ang malalaking patak ng tubig na tumatagos mula sa butas na bubong. Diretso sa manipis na banig ni Luciano. Ang sahig ay nagsisimula na ring mabasa. At ang lamig ng gabi ay nanunuot sa buto. Hindi natiis ni Helena ang nakikita. Lumapit siya sa pintuan at dahan-dahang binuksan ito. Luciano. Tawag niya. Halos lunurin ng ingay ng ulan ang kanyang tinig. Pumasok ka na sa loob. Nababasa ka na riyan sa labas. Baka magkasakit ka. Tumingin si Luciano sa kanya. Tila sinusukat ang katapatan ng alok nito. Pagkatapos ng ilang saglit, dahan-dahan itong tumayo at binuhat ang kanyang banig. Pumasok siya sa silid. Ngunit nanatili siyang malapit sa pinto. Malayo sa higaan ni Helena upang mapanatili ang paggalang. Naupo siya sa sahig at sumandal sa dingding. Lumapit si Helena at naglapag ng isang baso ng mainit na kape sa tabi ni Luciano. Ang usok mula sa kape ay sumasayaw sa gitna ng malamig na hangin. Walang imik na kinuha ni Luciano ang baso. Ang init nito ay tila lumilipat sa kanyang mga palad patungo sa kanyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi na nakakailang. Ito ay puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lang nila parehong naranasan. Humiga si Helena sa kanyang bahagi ng higaan. Nakatalikod kay Luciano, ngunit ramdam ang presensya nito sa loob ng iisang kwarto. Ang tunay na kilig ay hindi nanggaling sa anumang hawak, kundi sa pakiramdam na sa gitna ng unos sa labas. May isang taong naroon para magbantay. Ang bawat mabigat na hininga ni Luciano ay nagsisilbing oyayi na nagpapatulog sa mga takot ni Helena. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nang tanging ang bagsak ng ulan na lamang ang maririnig, biglang may isang kakaibang tunog na bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang tunog ng kulog. At hindi rin ito ang huni ng kuliglig. Mula sa loob ng bag na dala ni Luciano, umalingaw-ngaw ang isang ringtone, isang tunog na napaka-high-end at moderno. Isang uri ng teknolohiya na imposibleng pagmamay-ari ng isang simpleng magsasaka sa liblib na probinsya na pamulat ng mga mata si Helena. Sa dilim, nakita niyang mabilis na kinapkap ni Luciano ang kanyang bag at kinuha ang isang makintab na satellite phone. Ang liwanag mula sa screen nito ay tumama sa matalas na panga ni Luciano. Nagpapakita ng isang mukhang puno ng awtoridad at biglang pagbabago ng aura. Huminto ang paghinga ni Helena habang nakatitig sa asawa. Sino ba talaga ang lalaking ito na natutulog sa sahig ng isang lumang bahay ngunit may hawak na kagamitang pangmilyonaryo? Dahan-dahang bumangon si Luciano. Akala niya ay mahimbing na ang tulog ni Helena. Hindi niya alam na ang bawat paggalaw niya ay binabantayan ng mga matang puno ng pagtataka at kaba. Lumabas si Luciano ng silid. Bitbit ang makintab na telepono at nagtungo sa maliit na beranda kung saan tanging ang ingay ng ulan ang nakakaalam sa kanyang mga sikreto. Freeze their assets. Ngayon din, ang boses ni Luciano ay hindi na ang mahiyain at tahimik na magsasaka na kilala ng baryo. Ito ay boses ng isang haring naguutos. Isang tinig na sanay sundin ng walang pag-aalinlangan. Siguraduhin ninyong walang kahit isang sentimo na makakalabas sa kumpanya ni Marco Villanueva. I want him to feel the weight of every debt he owes.
Nakatago si Helena sa likod ng pinto. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang bawat salita. Bawat utos na tila nagmumula sa isang mundong napakalayo sa kanilang munting dampa. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit niya ipinapa-freeze ang mga ari-arian ni Marco? Ang takot at kuryosidad ay nagtatalo sa isipan ni Helena. Ngunit pinili niyang bumalik sa kanyang higaan at magkunwaring tulog bago pa man bumalik ang asawa. Kinaumagahan. Ang amoy ng bagong saing na kanin at piniritong tuyo ang gumising kay Helena. Sa kabila ng mabigat na kaisipan mula kagabi, kailangan niyang harapin ang araw. Paglabas niya sa poso upang kumuha ng tubig, nagulat siya nang makita si Aling Marites na may dalang isang supot ng mga sariwang gulay. "Oh, Helena, eto. Sobra ito sa ani namin," sabi ni Aling Marites. Ang tono ng boses nito ay wala na ang dating talim. Napalitan na ng isang uri ng pagtanggap. "Pasensya ka na sa mga nasabi ko noong nakaraan. Nakita ko kung paano mo alagaan ang biyanan mo. Mabuti kang tao." Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena. Ang pagtanggap ng komunidad ay isang uri ng lunas sa kanyang mga sugat. Ang kapwa o ang pagturing sa kapwa bilang bahagi ng sarili ay unti-unti niyang nararamdaman sa baryong ito. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa Marangyang Subdivision sa Maynila. Ngunit habang namumukadkad ang kapayapaan sa probinsya, ang kadiliman ay lumalamon na sa pamilya ni Helena sa lungsod. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Don Emilio habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Sa harap niya ay dalawang lalaking nakasuit. May malalapad na katawan at mga matang walang kislap ng awa. "Don Emilio, ang manugang ninyong si Marco ay naglahong parang bula," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses nito ay mababa ngunit puno ng banta. "Dahil kayo ang naging garantor sa ilang loan niya, sa inyo kami maniningil. Isang linggo, Don Emilio. Isang linggo o kukunin namin ang bahay na ito at lahat ng natitira sa inyo." Nang makaalis ang mga goons, napasandal si Don Emilio sa kanyang upuan. Tumingin siya sa isang luma at kupas na litrato ni Helena na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi pagmamahal ang nararamdaman niya, kundi isang desperadong plano. Para sa kanya, si Helena ay hindi anak, kundi isang baraha na maaari niyang itaya muli upang maisalba ang sarili niyang balat. "Kailangan kong mahanap si Helena," bulong niya sa hangin. Siya lang ang tanging paraan. Makalipas ang 2 araw, habang abala si Helena sa kanyang makina ng pananahi, isang bata sa baryo ang tumakbo patungo sa kanilang dampa. May dala itong isang lukot na sobre na may pangalan ni Helena. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga nang buksan niya ang liham. "Helena, anak." Ang sulat ay tila basang-basa ng luha. Puno ng mga salitang nagmamakaawa. "Mamamatay na ang ama mo. May malubha akong sakit at wala akong pambili ng gamot. Pinabayaan na ako ni Katrina at Marco. Ikaw lang ang tanging pag-asa ko. Maawa ka sa akin. Bumalik ka na sa Maynila." Nalaglag ang liham mula sa kamay ni Helena. Ang utang na loob, na akala niya ay naputol na, ay muling humahatak sa kanyang leeg. Mas masakit at mas mapanira. Ang mga mata ni Helena ay napuno ng luha habang nakatingin sa labas ng bintana. Kung saan tanaw niya si Luciano na abala sa bukid, nararamdaman niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang ito ay isang bitag. Ngunit paano niya tatalikuran ang ama na nagbigay sa kanya ng buhay? Kahit na ang buhay na iyon ay puno ng pait, nakahawak si Helena sa sulat. Parang hawak niya ang isang piraso ng nagbabagang bakal na unti-unting pumapaso sa kanyang palad. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila mga lason na gumagapang sa kanyang sistema. Muling binubuhay ang matinding bigat ng obligasyon na akala niya ay naiwan na niya sa Maynila. Ang utang na loob ay isang tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Hinihigpitan ang kanyang hininga sa tuwing susubukan niyang maging masaya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tumatama sa tuyong papel. Nagiiwan ng mga bilog na mantsa na tila mga marka ng kanyang sariling pagdurusa. Humihikbi siya ng tahimik.
Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng panloob na bakbakan. Gusto niyang maniwala na nagbago na ang kanyang ama. Ngunit ang bawat alaala ng pagkakanulo ay sumasampal sa kanyang katotohanan. Hindi niya napansin ang pagpasok ni Luciano. Ang mahinang paglangit-ngit ng sahig ay hindi naging sapat upang magising siya mula sa kanyang bangungot. Ngunit naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Hindi nagtanong si Luciano. Hindi nito hiningi ang paliwanag. Naupo lamang ang lalaki sa sahig sa tabi niya. Sapat ang distansya upang hindi siya mabigla. Ngunit sapat ang lapit upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. "Bakit ka umiiyak sa wakas?" ay tanong ni Luciano. Ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Ipinasa ni Helena ang lukot na sulat. Pinanood niya ang mga mata ni Luciano habang binabasa nito ang mga mapanlinlang na salita ni Don Emilio. Nakita ni Helena ang pagtiim ng panga ng asawa at ang pagdilim ng mga mata nito isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa taong pilit na sumisira sa kapayapaang ngayon pa lang niya natatagpuan. Dahan-dahang ibinaba ni Luciano ang papel at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Helena. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang isipan. "Kaya nga, hindi mo kailangang bumalik kung ayaw mo, Helena," diretsong sabi ni Luciano. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng dalaga nang may sukdulang katapatan. "Hindi mo kailangang iligtas ang mga taong ikaw mismo ang itinapon. Dito, ligtas ka. Ako ang bahala sa iyo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Helena ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ng kanyang sariling dugo. Ang kilig na gumapang sa kanyang puso ay hindi nanggaling sa pagnanasa, kundi sa katotohanang may isang taong handang tumayo bilang kuta niya laban sa mundo. Sa unang pagkakataon, ang takot ay napalitan ng isang matibay na desisyon. Tumayo si Helena at nagtungo sa kanilang maliit na kalan. Sinindihan niya ang apoy. Pinanood niya ang pagsayaw ng mga asul at kahel na ningas bago dahan-dahang inilapit ang sulat ng kanyang ama. Ang papel ay mabilis na nilamon ng apoy. Naging itim na abo na tinangay ng hangin sa labas ng bintana. Pinili niya ang kanyang sarili. Pinili niya ang kapayapaang kasama si Luciano. Dahan-dahang isinandal ni Helena ang kanyang ulo sa balikat ni Luciano habang pinapanood nila ang huling bahagi ng papel na naglalaho. Ang amoy ng usok at ang init ng apoy ay naging saksi sa kanyang unang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit habang namamayani ang katahimikan sa loob ng bahay, si Luciano ay may ibang plano. Palihim siyang lumabas at kinuha ang kanyang satellite phone. Isang maikling tawag ang ginawa niya sa kanyang mga tauhan sa Maynila. "Block all entrances to this province. Ipatigil ang anumang sasakyan na nakapangalan kay Emilio Cruz. Huwag ninyong hahayaang makalapit ang kahit na sinong kamag-anak niya sa lugar na ito. Do you understand?" Sa kabila ng pag-iingat ni Luciano, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang desperasyon ng isang taong gahaman ay walang hangganan. Sa gabi ng kanilang kapayapaan, nang akala ni Helena ay tapos na ang unos, isang malakas at marahas na pagkatok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng kamao na tumatama sa kahoy na pinto ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na tumayo si Luciano at humarang sa harap ni Helena. Binuksan niya ang pinto. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ay nakatayo ang isang babaeng duguang umiiyak. Gulo-gulo ang buhok at halos hindi makilala dahil sa tindi ng tinamong pasa sa mukha. Si Katrina. Nakaluhod si Katrina sa pintuan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng mamahaling alahas ay puno na ngayon ng dumi at gasgas. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay punit-punit. At ang kanyang mukha ay halos hindi na maaninag dahil sa tindi ng pamamaga ng kanyang labi at mga pasa sa paligid ng kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, ang bawat hikbi ni Katrina ay tila isang sugat na bumubuka, puno ng pait at pagsisisi. "Ate, please, tulungan mo ako." Ang boses ni Katrina ay halos pabulong na lamang. Lunod sa takot at kapaguran, "Wala na akong mapuntahan. Papatayin ako ni Marco.
Napatigagal si Helena. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso noong araw ng kasal ay tila biglang natunaw nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang kapatid. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng nakaw na yaman, at ng pag-agaw sa kanyang pangarap, hindi nagawang tumigas ng puso ni Helena. Ang pagiging martyr na madalas ituring na kahinaan ay naging tulay upang mamayani ang kanyang likas na kabutihan. Dahan-dahang lumapit si Helena. Inalalayan niya si Katrina na tumayo at ipinasok sa loob ng dampa. Ramdam ni Helena ang panginginig ng katawan ng kapatid. Isang panginginig na hindi galing sa lamig ng ulan, kundi sa matinding trauma. Habang inuupo niya si Katrina sa kanilang lumang sopa. Nararamdaman ni Helena ang sulyap ni Luciano mula sa kusina, isang sulyap na puno ng babala ngunit may kasamang pag-unawa sa desisyon ng kanyang asawa. Kinuha ni Helena ang kanyang panyo. Ang paborito niyang panyo na may burda ng mga bulaklak. At dahan-dahang binasa ng maligamgam na tubig. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid habang pinupunasan ni Helena ang dugo sa mukha ni Katrina. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba kinukumpuni niya ang isang basag na salamin na kahit kailan ay hindi na maibabalik sa dati. Ngunit sa gitna ng pag-aalagang ito, ang inggit ay muling gumapang sa puso ni Katrina. Tumingin siya sa paligid ng munting bahay. Nakita niya ang kaayusan, ang init ng tahanan, at ang kapayapaang bakas sa mukha ni Helena. Kahit tad-tad ng sugat. Hindi napigilan ni Katrina ang kanyang pagiging mapagmataas. Ganyan na ba kababa ang buhay mo ngayon? Ate, mapait na tanong ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay pilit na kumikislap ng pang-iinsulto sa kabila ng pamamaga. Sa ganitong kaliit at murang bahay ka na lang ba nabubuhay? You look so cheap. Ate, para kang isang katulong na masaya na sa tira-tirang pagkain. Natigilan si Helena. Ang hapdi ng salita ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Hindi niya akalain na sa gitna ng paghihingalo ng kapatid, nagagawa pa rin nitong ilabas ang pangil ng kawalang hiyaan. Bago pa man makasagot si Helena, isang mabigat na yabag ang narinig mula sa likuran. Pumasok si Luciano sa silid. Ang kanyang anyo ay tila isang nagngangalit na leon na handang protektahan ang kanyang teritoryo. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na upang patahimikin si Katrina, ang tinatawag mong cheap na bahay na ito. Ang boses ni Luciano ay mababa, ngunit bawat salita ay tila isang latay ng katotohanan. Ay ang lugar kung saan nahanap ng kapatid mo ang dangal na matagal nyo nang itinapon. Dito, hindi siya alipin ng pera. Dito, siya ang reyna. At kung hindi mo kayang irespeto ang tahanang ito, maluwag ang pintuan para lumabas ka muli sa ulan. Napaatras si Katrina. Nabigla sa autoridad at bigat ng presensya ni Luciano. Ito ang unang pagkakataon na may isang lalaking tumindig para kay Helena nang may ganoong katapangan. Sa pagod at tindi ng mga sugat, tuluyang nakatulog si Katrina sa sopa habang inaayos ni Helena ang mga gamit na dala ng kapatid. Nalaglag ang isang asul na folder mula sa sira-sirang bag ni Katrina. Kinuha ito ni Helena upang ibalik. Ngunit ang nakasulat sa labas ay nagpatigil sa kanyang mundo. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Doon, nakita niya ang orihinal na titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay ng kanilang pamilya sa Maynila. Ngunit sa ilalim ng pangalan ni Don Emilio, may isang nakapanghihilakbot na dokumento, isang deed of sale na naglilipat ng lahat ng ari-arian nila sa pangalan ni Marco Villanueva. At ang pirma ni Katrina bilang saksi ay nagniningning sa itim na tinta, nangatalang buong katawan ni Helena. Hindi lang pala pangarap ang ninakaw sa kanya, ninakaw rin ni Katrina at Marco ang huling sandigan ng kanilang pamilya. Wala na silang uuwian. Humarap si Helena kay Luciano. Hawak ang dokumento. Habang ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang napuputol, binalot ng maingay na paghinto ng mga sasakyan ang katahimikan ng madaling araw sa baryo. Ang tunog ng mga gulong na naggigit-gitan sa tuyong lupa at graba ay tila isang babala ng paparating na gulo. Mula sa loob ng bahay, mabilis na itinago ni Helena ang asul na folder sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibon
napilit kumakawala sa hawla ng kanyang tadyang sa tindi ng kaba. Bumukas ang pinto ng isang itim na SUV at lumabas si Marco. Wala na ang kislap ng kanyang pagiging aristokrata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. At ang kanyang mukha ay bakas ng puyat at takot. Kasunod niya ang 4 na lalaking may malalapad na pangangatawan. Ang mga braso ay tadtad ng marka ng karahasan at ang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. "Katrina, labas!" sigaw ni Marco. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nanggigising sa mga natutulog na taga-baryo. "Ibigay niyo sa akin ang asawa ko kung ayaw ninyong masunog ang buong lugar na ito." Naglabasan ang mga kapitbahay. Sa pangunguna ni Aling Marites, na may hawak na matulis na itak na ginagamit sa pagtabas ng damo. At ang iba pang mga kalalakihan na may dalang mga pala at kawayan. Ang kulturang kapwa ay biglang nagliyab. Hindi nila hahayaang saktan ang dayuhang itinuring na nilang bahagi ng kanilang pamilya. "Umalis kayo rito. Hindi namin kayo kailangan sa baryong ito," sigaw ni Aling Marites. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa harap ng mga armadong lalaki. Ngunit mabilis na bumunot ng baril si Marco. Ang malamig na kinang ng bakal sa ilalim ng sumisikat na araw ay nagpatigil sa lahat. Itinutok niya ang baril ng direkta sa dibdib ni Helena na lumabas na rin sa pintuan upang protektahan ang kanyang mga kasama. "Huwag niyo akong subukan. Wala na akong mawawala." Ang boses ni Marco ay puno ng pagkabaliw. "Helena, ibigay mo sa akin si Katrina at ang folder na dala niya. O sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang bukas." Naramdaman ni Helena ang panlalamig ng kanyang mga binti. Tinitigan niya ang dulo ng baril. Ang butas nito ay tila isang madilim na lagusan patungo sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang katahimikan ay puno ng dignidad. Isang matapang na pagharap sa taong sumira sa kanyang buhay. "Iwanan mo na kami, Marco," mahinang sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pait. "Wala nang natira sa amin na makukuha mo." Lalapit na sana ang isa sa mga goons upang hablutin si Helena nang biglang bumukas ang pinto sa likuran. Lumabas si Luciano. Hindi siya tumatakbo. Hindi siya sumisigaw. Ang bawat hakbang niya sa lupang kalsada ay may bigat ng isang haring naglalakad sa sarili niyang kaharian. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatahimik sa nagngangalit na paligid. Tumayo si Luciano sa harap ni Helena. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga sa baril ni Marco. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing para kay Helena, ay naging kasing tigas ng semento at kasing lamig ng yelo. "Ibaon mo ang baril na yan, Marco Villanueva." Ang boses ni Luciano ay mababa. Ngunit ang bawat pantig ay tila isang latay na tumatama sa pagkatao ni Marco. "At sino ka namang magsasaka ka para utusan ako?" tawa ni Marco. Bagaman bakas ang panginginig sa kanyang hawak na baril. "Umalis ka sa daan ko kung ayaw mong mamatay," sumenyas si Luciano sa pinuno ng mga goons na nasa likuran ni Marco. Ang lalaking ito, na may malaking peklat sa mukha at tila walang kinatatakutan, ay biglang napatigil. Tinitigan niya si Luciano ng maigi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla at kilabot. Dahan-dahang ibinaba ng pinuno ng mga goons ang kanyang baril. Sa harap ng lahat ng taga-baryo, yumukod ang lalaki ng malalim, isang pagyukod na tanging ibinibigay lamang sa isang taong may sukdulang kapangyarihan. "Mr. Vergara." Ang boses ng goon ay puno ng panginginig. "Patawad po. Hindi namin alam na nasa inyo ang lugar na ito." Nabitawan ni Marco ang kanyang baril sa lupa. Ang tunog ng bakal na tumama sa bato ay tila ang tunog ng kanyang sariling hatol. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa magsasaka na ngayon ay kinatatakutan ng mga pinakamarahas na lalaking kilala niya. Lumingon si Luciano kay Helena. May isang bahagi ng kanyang sikreto na tuluyan nang nabasag. Ngunit ang kanyang unang inisip ay ang kaligtasan ng asawa. Hawak ang kamay ni Helena. Naramdaman ng dalaga ang init at lakas ng lalaking akala niya ay simple lamang. Ngunit may kapangyarihang magpabagsak ng mga hari. Sa gitna ng katahimikan, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa dulo ng kalsada.
Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaking pamilyar sa lahat. Si Don Emilio. Bumaba si Don Emilio mula sa magarang itim na sasakyan. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na suit upang panatilihin ang anyo ng isang makapangyarihang tao. Kahit na sa loob ay kinakain na siya ng takot at utang. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid ng baryo nang may halong pandidiri. Tila ba ang bawat butil ng alikabok na dumidikit sa kanyang sapatos ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Binaliwala niya ang tensyong namamayani sa paligid. Ang baril na nakalapag sa lupa. At ang mga goons na ngayon ay nakayuko sa harap ni Luciano. Helena. Anak. Ang boses ni Don Emilio ay puno ng tamis na tila lason. Isang tono na matagal nang ginagamit upang paikutin ang damdamin ng kanyang panganay. Lumapit siya kay Helena na parang walang nangyaring masama. Na parang hindi niya itinapon ang anak sa gitna ng kawalan. Hindi pinansin ni Don Emilio si Luciano. Para sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang anak ay isa pa ring hamak na magsasaka na nagkataon lamang na may koneksyon sa mga tauhan ni Marco. Lumingon siya kay Katrina na nakaupo pa rin sa lupa. Marungis at puno ng pasa. Sa halip na yakapin ang anak na nasaktan. Isang mapanghusgang tingin ang ibinigay niya rito. Katrina, tumayo ka riyan. Huwag kang mag-eskandalo. Ang boses ng ama ay malamig pa sa yelo. Bumalik ka na kay Marco. Mag-asawa kayo. At ang mga away pamilya ay hindi dapat dinadala sa kalsada. Kailangan nating ayusin ang negosyo. Marco, ayusin mo ang sarili mo. Nanlumo si Katrina sa narinig. Ang amang akala niya ay magliligtas sa kanya ay ibinabalik pa siya sa leon na muntik nang pumatay sa kanya. Para lamang sa negosyo na matagal na nilang wala. Binalingan muli ni Don Emilio si Helena. Sa pagkakataong ito, lumuhod ang matanda. Isang marahas na pagpapakita ng Hornyuk care upang bitagin ang emosyon ni Helena. Pinilit niyang magpalabas ng luha habang hinahawakan ang malamig na kamay ng anak. Helena, ikaw na lang ang pag-asa namin. Pagmamakaawa niya. Ang boses ay pilit na nanginginig. Alam ko, itong asawa mo. May kaunting lupa rito at may mga ari-arian. Anak, ibenta niyo ang lahat ng ito. Ibigay mo sa akin ang pera para mabayaran ang utang ng pamilya Cruz. Isipin mo ang dangal ng ating pangalan. Huwag mo kaming pabayaan. Kung mahal mo ang ama mo, gagawin mo ito. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Helena, binuhay kita. Pinakain kita. Ngayon ay oras na para ibalik mo ang pabor. Naramdaman ni Helena ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila mga mabibigat na bato na idinadagan sa kanyang balikat. Ang utang na loob na binabanggit nito ay tila isang sumpa na hindi siya hinahayaang lumigaya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamao. Naalala niya ang lahat ng gabing hindi siya natulog para lamang matapos ang mga labada. Ang lahat ng perang kinuha sa kanya. At ang araw na kinuha mula sa kanya ang kanyang sariling damit pangkasal. Huminga ng malalim si Luciano at nagsimulang humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Handang tapusin ang kabalastugan ng matanda sa isang iglap lamang. Ngunit bago pa man siya makalapit, itinaas ni Helena ang kanyang kamay. Isang senyas para pigilan ang kanyang asawa. Tumitig si Helena sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot at pagsunod ay naging kasing linaw ng kristal at kasing tigas ng diamante. Pinanood niya ang bawat peking luha na pumapatak sa mukha ni Don Emilio. Nakita niya ang isang halimaw na nakatago sa likod ng maskara ng pagiging ama. Inisip ni Don Emilio na nakuha na naman niya ang loob ng anak. Inisip niya na sa isang pitik lamang ng kanyang daliri ay muling magpapakasakit si Helena para sa kanila. Inasahan niya ang isang opo. O isang tahimik na pagtango. Umangat ang paningin ni Helena. Tinitigan ang kanyang ama ng direkta sa mata. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Naghihintay sa bawat salitang lalabas sa kanyang mga labi. Ibinuka ni Helena ang kanyang bibig. At sa isang boses na malinaw, matapang, at puno ng huling hatol,
Binigkas niya ang salitang matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Hindi. Nanatiling nakatayo ng matuwid si Helena. Ang kanyang paningin ay hindi kumukurap habang nakatitig sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kumuha naman ng kanyang kaluluwa. Ang salitang hindi ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng bulong-bulungan ng mga taga-baryo. Anong sabi mo? Ang boses ni Don Emilio ay nanginginig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot na hindi siya sinunod ng kanyang anak. Helena, huwag mong subukan ang pasensya ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, pagkatapos kitang palakihin at pakainin, ganito mo ako sasagutin. Tama na. Pa. Ang boses ni Helena ay kalmado. Ngunit may talim ng isang punyal na matagal nang hinahasa sa hirap. Pa. Ninakaw niyo ang bawat sentimo na pinaghirapan ko sa paglalaba para lang ibigay kay Marco. Ninakaw niyo ang bawat pangarap ko nang ibigay niyo kay Katrina ang damit pangkasal na ako mismo ang nagtahi. At ang pinakamasakit sa lahat, ginawa niyo akong pambayad utang sa isang lalaking hindi ko kilala. Ibinenta niyo ang sarili niyong anak para lang maisalba ang inyong balat. Huminga ng malalim si Helena. Ang kanyang dibdib ay kumakatal sa tindi ng emosyong pilit niyang inilalabas. Nabuhay ako para maging pambayad utang niyo. Bawat patak ng pawis ko, bawat sugat sa kamay ko, bawat gabing umiyak ako sa hirap, lahat yon ay para sa pamilyang ito. Ngayon, itinitingala ko ang aking mukha sa inyo para sabihing, bayad na ako. Pa, wala na akong utang sa inyo. Wala na akong utang na loob na kailangang bayaran pa. Dahil sa matinding galit at pagkapahiya sa harap ng maraming tao, biglang itinaas ni Don Emilio ang kanyang kamay. Isang marahas na sampal ang balak niyang itama sa mukha ni Helena. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa balat ng anak, isang bakal na kamay ang mabilis na humablot sa kanyang braso sa ere. Si Luciano. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Don Emilio ay sapat na upang marinig ang mahinang tunog ng pagpiit ng buto. Ang mga mata ni Luciano ay nagliliyab sa lamig. Isang uri ng galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Huwag mong susubukan na saktan ang asawa ko muli. Ang boses ni Luciano ay parang galing sa ilalim ng lupa. Bawat salita ay may dalang banta ng kamatayan. Wala kang karapatan sa kanya. Sa oras na ipinagpalit mo siya sa utang mo, tinapos mo na rin ang pagiging ama mo. Binitiwan ni Luciano ang braso ng matanda ng may pandidiri. Napaupo si Don Emilio sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot nang makita ang awtoridad sa mga mata ng magsasaka. Sa tabi niya, si Katrina ay humahagulgol na lamang. Ang matinding hiya o kahihiyan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang pagkatao. Wala na ang kanyang kinang. Wala na ang kanyang yabang. Isa na lamang siyang talunan na wala nang tagasalo sa kanyang mga pagkakamali. Mula sa karamihan, sumigaw si Aling Marites. Umalis na kayo rito. Hindi namin kailangan ng mga taong walang puso sa baryong ito. Layas, dahil sa takot sa galit ng mga taga-baryo at sa matatalim na tingin ni Luciano. Pilit na tumayo si Don Emilio at hinila si Katrina patungo sa kanilang sasakyan. Mabilis silang umalis. Nagiiwan ng usok at alikabok sa daan na tila sumisimbolo sa dumi ng kanilang pag-alis, nang tuluyan nang mawala ang ingay ng makina ng sasakyan. Ang matatag na anyo ni Helena ay biglang bumigay. Ang lahat ng lakas na ginamit niya para harapin ang kanyang ama ay tila naglaho ng parang bula. Nanginig ang kanyang mga tuhod at dahan-dahang nawalan ng balanse ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya tumama sa lupa, sinalo siya ni Luciano. Binuhat siya ng lalaki sa isang mahigpit at mainit na yakap. Isinubsob ni Helena ang kanyang mukha sa dibdib ni Luciano. At doon ay tuluyan ng bumuhos ang lahat ng kanyang sakit. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng pait. Ngunit may kasama ng gaan ng isang taong sa wakas ay nakalaya na mula sa tanikala ng nakaraan. Hinaplos ni Luciano ang buhok ni Helena habang pinapanatili ang init ng kanilang pagkakayakap. Sa ilalim ng sumisikat na araw, sa gitna ng mga taga-baryong nakasaksi sa kanyang tagumpay, naramdaman ni Helena na sa wakas, tapos na ang ulan. Hindi nagtagal matapos ang pag-alis ng kanyang ama. Isang mahabang convoy ng mga itim na SUV
ang muling niyanig ang tahimik na kalsada ng baryo. Ang malalim na ugong ng kanilang mga makina ay tila isang babala ng kapangyarihang hindi mapipigilan. Sabay-sabay na huminto ang mga sasakyan sa harap ng dampa ni na Luciano. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga lalaking nakasuit. Malinis ang gupit at may mga kilos na puno ng disiplina. Sabay-sabay silang yumukod ng malalim sa harap ni Luciano. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat. Puno ng paggalang na tanging ibinibigay lamang sa isang haring nagbabalik. Mr. Vergara, handa na po ang lahat para sa pagbawi sa kumpanya, sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay puno ng panginginig at respeto. Dahan-dahang humiwalay si Helena sa pagkakayakap kay Luciano. Ang kanyang mga mata na namamaga pa sa pag-iyak ay nanlaki sa matinding gulat. Tumingin siya sa mga lalaking nakasuit, sa magagarang sasakyan, at sa huli ay sa kanyang asawa. Ang lalaking akala niya ay isang simpleng magsasaka na nabubuhay sa pawis ng bukid ay nakatayo ngayon ng may awtoridad na tila kayang pag-unawin ang mundo sa isang kumpas lang ng kamay. Luciano. Ano ito? Ang boses ni Helena ay halos pabulong. May halong takot at pagtataka. Tumingin si Luciano sa kanya. Wala na ang maskara ng pagiging magsasaka. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa talino at kapangyarihan ng isang tunay na tagapagmana ng Vergara Empire. Inamin niya ang lahat ang pagtatago sa probinsya para protektahan ang kanyang ina mula sa mga sakim na kamag-anak at ang paggamit ng ibang pangalan para makamit ang kapayapaan. Ngunit sa halip na matuwa, umatras si Helena. Naramdaman niya ang isang pait na gumagapang sa kanyang dibdib. Niloko mo rin ako. Pait na sabi niya. Ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Lahat na lang ba ng lalaki sa buhay ko ay kailangang magsinungaling sa akin? Ipinagkatiwala ko ang sarili ko sa iyo dahil akala ko ay pareho tayong hirap. Pero isa ka rin palang bilyonaryo na pinanood lang akong magdusa sa paglalaba. Helena, makinig ka muna. Pilit siyang nilapitan ni Luciano. Ngunit mabilis na lumayo si Helena patungo sa loob ng silid ng biyenan. Sa loob ng kwarto. Nagulat si Helena nang makitang nakaupo na sa katre si Doña Celestina. Ang matanda ay tila nakakuha ng bagong lakas. Hinawakan nito ang kamay ni Helena at pinilit na magsalita. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Helena, anak, huwag kang magalit sa kanya. Mahinang sabi ni Doña Celestina. Naaalala mo ba noong nakaraang 5 taon, noong may isang matandang babaeng nasagasaan sa gilid ng kalsada sa Maynila at iniwan ng lahat, ikaw lang ang tumulong sa akin? Ikaw ang nagdala sa akin sa ospital at ginamit ang lahat ng maliit mong ipon para sa paunang bayad ko bago ka umalis nang hindi nagpapakilala. Natigilan si Helena. Ang malabong alaala ay biglang nagkaroon ng kulay. Hinanap ka ni Luciano simula noon. Patuloy ng matanda. Hindi siya napadpad sa inyo para maningil ng utang. Pinuntahan ka niya para iligtas ka. Noong nalaman niyang ibinebenta ka ng ama mo para pambayad sa utang. Kinuha ka niya dahil alam niyang sa piling niya. Hinding-hindi ka na masasaktan. Ang lahat ng hirap na nakita mo rito. Ito ang paraan niya para masiguro na mahal mo siya hindi dahil sa pera niya, kundi dahil sa kung sino siya. Pumasok si Luciano sa silid at lumuhod sa harap ni Helena. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang makapal na sobre at inilapag ito sa mga palad ng asawa. Naglalaman ito ng mga titulo ng lupang pag-aari ng pamilya Cruz na binili na niya mula sa mga bangko. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng may-ari. Ang nakasulat ay Helena Cruz Vergara. Hindi kita binili para maging alipin o pambayad utang. Helena. Ang boses ni Luciano ay basag sa emosyon. Kinuha kita para bigyan ka ng kapangyarihang pumili. Ang lahat ng ito ay sa iyo. Kung gusto mong umalis at balikan ang buhay mo sa Maynila. Malaya ka. Pero sana ay piliin mong manatili sa piling ko. Hindi bilang labandera, kundi bilang reyna ng buhay ko. Naramdaman ni Helena ang sukdulang pagpapakumbaba ng lalaking ito. Ang lahat ng pagdududa ay natunaw na parang asukal sa tubig. Hinawakan niya ang mukha ni Luciano.
Dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ng asawa. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo. Nagiiwan ng isang uri ng kilig na puno ng paggalang at wagas na pag-ibig. Dito lang ako. Luciano. Bulong ni Helena. Dito sa kung saan ako nahanap ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahang hinawakan ni Luciano ang magaspang na kamay ni Helena, ang kamay na nagkalyo sa paglalaba para sa ibang tao, at dinala ito sa kanyang mga labi upang hagkan ng may sukdulang pagpaparaya. Habang ang sikat ng araw ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa munting baryo ni na Helena, isang madilim na anino naman ang tuluyang lumamon sa marangyang buhay na pilit na itinayo ni na Marco at Katrina sa lungsod. Ang hustisya, na tila natulog ng matagal na panahon, ay nagising na may kasamang bagsik na hindi mapipigilan. Sa loob ng isang madilim at masikip na presinto, nakaupo si Marco Villanueva. Wala na ang kanyang mamahaling kurbata at ang bango ng kanyang imported na pabango. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at may mga mantsa ng pawis, habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo sa tindi ng desperasyon. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ng isara ng pulis ang rehas ay tila ang huling hatol sa kanyang mga kasalanan. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. I have connections, sigaw ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay napaos na sa magdamag na pagsusumamo. Ang bawat opisyal na dumadaan ay hindi man lang siya sinusulyapan. Ang lahat ng kanyang tinatawag na connections ay naglahong parang bula nang malaman nilang ang kinalaban ni Marco ay ang higante ng industriya, ang Vergara Empire. Kinasuhan siya ng malakihang estafa, money laundering, at physical abuse. Wala nang butas na matatakasan. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Katrina. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Nagiiwan ng mga itim na marka mula sa kanyang natunaw na maskara. Ang bawat hikbi niya ay puno ng takot dahil alam niyang ang mga dokumentong pinirmahan niya para kay Marco ay naging bitag para sa sarili niyang kalayaan. Kinasuhan siya bilang kasabwat sa mga ilegal na transaksyon ng asawa. Sa unang pagkakataon, ang reyna ng luho ay nakatikim ng lamig ng semento at ng pait ng pag-iisa. Samantala, sa mga kalsada ng Maynila, naglalakad ang isang matandang lalaki na tila nawawala sa sariling kaisipan. Si Don Emilio Cruz ay isa ng anino ng dati niyang pagkatao. Ang kanyang bahay ay kinumpiska na ng bangko, at ang lahat ng kanyang mga kagamitan ay inilabas sa kalsada. Wala nang kumakausap sa kanya. Ang mga dating kaibigan na sinasamba siya noon ay umiiwas na ngayon sa tuwing makikita siya. Dala ng matinding hiya o kahihiyang idinulot ng kanyang mga iskandalo, naglalakad si Don Emilio sa ilalim ng ambon. Ang kanyang payat na katawan ay nanginginig sa lamig. Tumigil siya sa harap ng isang tindahan na may nakabukas na telebisyon. Doon, nakita niya ang balita tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Marco at ang pagpapakita ng larawan ni Katrina na nasa likod ng rehas. Naalala niya ang araw na itinaboy niya si Helena. Ang araw na itinuring niya itong basura na ipinambayad sa utang. Ang bawat hakbang niya ngayon ay tila isang parusa para sa bawat sakripisyong binaliwala niya mula sa kanyang panganay na anak. Sa gitna ng lahat ng ito, sa malayong probinsya, nakaupo si Helena sa harap ng kanyang lumang sewing machine. Narinig niya ang balita mula sa radyo ni Aling Marites. Ang lahat ng nangyari sa kanyang pamilya ay tila isang panaginip na unti-unti nang naglalaho. Hindi siya nagsaya sa pagbagsak ng kanyang ama at kapatid. Walang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kapayapaan sa gitna ng katotohanan. Ang hustisya ay hindi nanggaling sa kanyang mga kamay, kundi sa sariling mga gawa ng mga taong nanakit sa kanya. Ang karma ay tila isang tahimik na sapa na unti-unting lumalim hanggang sa malunod ang mga taong akala ay hindi sila maabot ng agos. Lumingon si Helena sa bintana at nakita si Luciano na abala sa pakikipag-usap sa mga taga-baryo tungkol sa itatayo nilang bagong pangkabuhayan. Ang katahimikan ni Helena ay puno ng dignidad. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamagandang sagot sa lahat ng ingay ng nakaraan. Sa wakas, ang bawat sugat ay nagsisimula na ring maging kalyo ng katatagan. Lumipas ang ilang buwan
at ang dating tahimik na dulo ng baryo ay binuhay ng isang bagong himig. Hindi na lamang ito himig ng mga ibon o ng hangin sa kawayanan, kundi ang maindayog at tuloy-tuloy na tunog ng mga makinang panahi na sabay-sabay na kumikilos sa loob ng isang malaking gusali na gawa sa matibay na kahoy at semento. Ito ang tahanan ni Helena. Isang pagawaan ng damit na itinayo ni Luciano at Helena upang bigyan ng dangal at trabaho ang mga kababaihan sa kanilang komunidad. Lumabas si Helena mula sa loob ng pagawaan. Suot niya ang isang simpleng bestido na gawa sa cotton. Ngunit sa kabila ng kapayakan nito, nagniningning ang kanyang kagandahan. Ang kanyang balat ay wala na ang bakas ng pagod. Sa halip, ito ay may kulay ng kalusugan at kapayapaan. Bahagyang nakaumbok na ang kanyang tiyan. Isang buhay na sumisimbolo sa kanilang bagong simula ni Luciano. Habang pinupunasan niya ang ilang butil ng pawis sa kanyang noo, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa labas ng gate ng pagawaan. Isang babae ang nakatayo roon. Malayo sa karamihan. Payat ito. Ang buhok ay maikli at walang ayos. At ang suot na damit ay kupas na at malaki para sa kanyang katawan. Malayo ang itsura nito sa Katrina Cruz na dating namumuhay sa luho. Si Katrina ay pansamantalang nakalabas ng kulungan dahil sa piyansang lihim na binayaran ni Luciano, isang huling pagkakataon na ibinigay ng lalaki hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Helena. Dahan-dahang lumapit si Helena. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanyang kapatid. Isang malapad na espasyo ang namagitan sa kanila. Isang distansyang hindi lamang pisikal, kundi puno ng mga taon ng pasakit at pagkakanulo. Hindi makatingin ng direkta si Katrina. Yumuko siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng hiya o ang matinding kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng kapatid na dati niyang inaapi. Ang bawat patak ng kanyang luha sa tuyong lupa ay tila isang paghingi ng tawad na hindi niya mahanap ang mga salita upang bigkasin. Wala na ang kanyang matalas na dila, tanging ang hikbi ng isang taong nawalan ng lahat ang maririnig. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ang boses ni Helena ay banayad. Wala nang bahid ng galit. Tanging ang lamig ng isang taong nakagawa na ng sariling hangganan. Ate, pasensya na. Halos pabulong na sabi ni Katrina. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Wala na akong mukhang maihaharap sa iyo. Hindi lumapit si Helena upang yakapin ang kapatid. Alam niya sa kanyang puso na ang sugat ng nakaraan ay hindi maghihilom sa isang iglap na emosyon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati. Kinuha ni Helena ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at inabot ito kay Katrina. Naglalaman ito ng pamasada at sapat na pera para makapagsimula ka ng maayos. Katrina, sabi ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kapatid. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Ang pamilyang Cruz na kinagisnan natin ay wala na. Pero buhay ka pa. At buhay rin ako. Gamitin mo ang perang iyan para hanapin ang sarili mo. Malayo sa mga maling desisyon na ginawa mo noon. Galingan mo. Katrina, para sa sarili mo. Nanginginig ang mga kamay ni Katrina nang tanggapin ang sobre. Ramdam niya ang bigat ng pagkakataong ibinigay sa kanya, isang pagkakataong hindi niya deserve, ngunit buong pusong ibinigay ng kapatid na itinuring niyang pambayad utang lamang. Muli siyang yumukod ng malalim kay Helena. Isang tanda ng tunay na pagkilala sa kabutihan nito. Bago dahan-dahang tumalikod at maglakad palayo patungo sa highway, pinanood ni Helena ang pag-alis ng kanyang kapatid hanggang sa maging anino na lamang ito sa malayo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang ni Katrina palayo, naramdaman ni Helena ang tuluyang pagkalas ng huling tanikala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang puso ay magaan na. Handa na para sa hinaharap na siya mismo ang nagpinta. Helena. Ang tinig ni Luciano ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng hangin. Lumingon si Helena at nakita ang kanyang asawa na nakatayo sa pinto ng kanilang dampa. Kasama si Doña Celestina at ang ilang mga taga-baryo na masayang kumakaway sa kanya. Ang sikat ng araw ay tila nakangiti.
bumabalot sa kanila ng liwanag na punong-puno ng pag-asa. Lumakad si Helena patungo sa kanyang tunay na tahanan. Ang bawat hakbang niya sa lupang ito ay puno ng kasiguruhan. Hindi na siya ang labanderang pambayad utang. Siya na ang babaeng nahanap ang sariling lakas sa gitna ng unos. Ang bawat makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin ay tila mga ngiting bumabati sa buong baryo sa araw ng kanilang pista. Ang amoy ng masarap na kakanin. Ang usok mula sa inihaw na pagkain. At ang masiglang alingaw-ngaw ng mga tawanan ng mga bata ay pumuno sa paligid, na nagbibigay ng buhay sa isang lugar na dati ay binalot ng katahimikan at hirap. Sa gitna ng kasiyahang ito, nakatayo ang isang gusali na may nakatandang pangalan sa itaas, ang tahanan ni Helena, sa loob ng opisina ng pagawaan. Nakadisplay sa isang espesyal na bahagi ng silid ang lumang makina ng pananahi. Malinis ito. Walang kahit isang butil ng alikabok. At nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Para kay Helena, ang makinang ito ay hindi na simbolo ng kanyang paghihirap. Ito ay isang tropeo ng kanyang katatagan. Ito ang piping saksi sa bawat luhang pumatak noong siya ay nag-iisa. At ngayon ay saksi rin ito sa bawat tagumpay na nakakamit niya bilang isang malayang babae. Lumapit si Luciano sa likuran ni Helena at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Ang init ng kanyang palad ay nananatiling kuta ni Helena laban sa anumang pangamba. Tumingin sila sa labas ng bintana kung saan makikita si Aling Marites na masayang nag-oorganisa ng mga pagkain para sa mga manggagawa. Habang si Doña Celestina naman ay nakaupo sa isang silya. Malakas na at masayang nakikipagkwentuhan sa mga taga-baryo. Nahanap mo na ba ang hinahanap mong kapayapaan? Helena, mahinang tanong ni Luciano. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Huminga ng malalim si Helena. Nadarama ang bawat pintig ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Higit pa sa kapayapaan ang nahanap ko rito. Luciano, nahanap ko ang aking sarili. Pinatawad ko na ang nakaraan. Hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang pagpapatawad ni Helena ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Ito ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit. Sa kanyang isipan, ipinagdarasal pa rin niya ang kanyang ama at si Katrina, na sana ay mahanap din nila ang kanilang sariling daan patungo sa pagbabago. Ngunit malayo na sa mundong binuo niya kasama si Luciano, sa huling sandali ng pista. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagiiwan ng kulay kahel na langit. Nagsayaw ang mag-asawa sa gitna ng kanilang munting bakuran. Walang magarbo at mamahaling musika, tanging ang tibok ng kanilang mga puso at ang awit ng hangin ang nagsisilbing himig ng kanilang pag-iibigan. Ang bawat hakbang nila ay puno ng paggalang at pasasalamat sa isa't isa. Dito nagtatapos ang kwento ng isang labanderang ginawang pambayad utang. Ngunit nahanap ang kanyang tunay na halaga sa piling ng isang lalaking hindi siya kailanman minaliit. Ipinakita ni Helena na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa mga taong handang manatili sa iyong tabi, sa gitna ng unos. Ang utang na loob ay hindi isang tanikala ng obligasyon, kundi isang malayang pag-aalay ng pagmamahal para sa mga taong tunay na nagpahalaga sa iyo, sa ilalim ng mga bituin. Habang yakap ni Luciano si Helena, ang huling bakas ng pait ay tuluyan ng natunaw. Ang bawat sugat ay naging kalyo, at ang bawat kalyo ay naging lakas. Sa wakas, ang bukas ay hindi na isang katanungan, kundi isang pangako ng wagas na kaligayahan.